Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang Pariseo. Sinabi nila kay Jesus, "Umalis ka rito, sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes." At sumagot siya, "Sabihin ninyo sa alamid na iyon, na nagpapalayas ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling. Bukas ay gayon din. Sa ikatlong araw tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa. Sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo ko sa iyo. Makailan kong sinikap na kupkupin ang iyong mga mamamayan, gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw mo, kaya't lubos kang pababayaan. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, pagpalain nawa ang dumarating sa ngalan ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ika-30 linggo sa karaniwang panahon. Muli sa ating pong ebanghelyo na ipinahayag, may mga Pariseo na lumapit kay Jesus at sinabing, "Umalis ka rito sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes." Parang noon pa, mayroon na tayong mga tinatawag na mga gumagawa ng mga kwento o ng mga fake news. Kasi para bang si Herodes ba talaga ang nagpapatay kay Jesus? Hindi ba't yung mga Pariseo ang nagsusulsol kay Herodes? Di ba't ang mga Pariseo ang gumagawa ng mga kwento para lamang makasuhan si Jesus na lumalaban sa gobyernong Romano? Kung kaya't gumawa pa ng kwento na si Jesus ay ibig ipapatay ni Herodes, kaya dapat umalis si Jesus. Pero yung katapangan na ipinakita ni Jesus, kumbaga hindi siya natinag kahit na pinagbabantaan na ang kanyang buhay. Bagamat sabi nga po, may takdang panahon. Pero dito po, hindi siya pinanghinaan ng loob, kung kaya't sinabi niya na siya ay magpapahayag ngayon, bukas at sa makalawa, at gayon din ang kanyang gagawin dahil malinaw sa kanya kung ano ang kanyang misyon at kung sino ang kanyang kinakapitan. Kaya maganda rin, karugtong ito, marahil isa ito sa mga aral na natutunan ng mga alagad at naibahagi din o naramdaman din ni San Pablo kung kaya isinulat niya sa mga taga-Roma, sinong makapaghihiwalay sa atin? Ang paghihirap ba? Ang kapigatian? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang tabak? Sinong makapaghihiwalay sa atin? Sa pag-ibig ng Diyos. Kung alam mong minamahal ka ng Diyos, at dapat alam mo, kung hindi mo man tuluyang naunawaan, pakaisipin mong palagi, mahal tayo ng Diyos. Walang magbabago dyan. Mahal tayo ng Diyos. Tayo lang yung madalas na
nagbabago at tayo ang madalas na bumibitaw. Pero ngayon, pwede nang mapagnilayan natin ito. Ano ang nagpapahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Anong nagpapahina sa atin? Minsan, wala lang tayong pera, ayaw na natin sa Diyos. Magkasakit lang tayo, ayaw na natin sa Diyos. May mang-away lang sa atin, ayaw na natin sa Diyos. Pinanghihinaan tayo agad ng loob. Pero muli, no, dito nga, ipinapahayag ito sa atin upang tulungan tayong mapalakas ang ating pong pagkapit sa Diyos. At wag na wag nating hahayaan ng anumang alalahanin sa mundong ito ang magpahiwalay sa atin sa tunay at totoong nagmamahal sa atin. Pwede nila tayong siraan, pwede nila tayong papanghinain ng kalooban, pero tandaan mo, hindi tayo dapat mapabagsak. Hindi tayo dapat mapalayo o mailayo nito sa ating Panginoon. Amen.